Dumating na ang Monarch Legacy of Monsters Season 2 Episode 1 at dito mo makikita kung paano dapat gawing television show ang Monsterverse. Lahat, welcome sa Dangerville! Ako si Jacob. Tanong ko lang, kamusta ang mga halimaw sa Episode 1? Kaya gusto naming bigyan kayo ng ilang araw para magkaroon ng pagkakataon mapanood ang episode bago namin ibigay ang mas malalim naming opinyon tungkol dito. Hindi ito magiging video na detalyadong sinusuri bawat eksena. Ipagpapatuloy ko lang ang kaswal na pag-uusap, nagsasalita mula sa puso at sinusubukang kausapin kayong lahat. Parang magkasama lang tayo sa totoong buhay, pero pinag-uusapan pa rin natin ang mga halimaw, milalang at kung mas maganda na ngayon ang tono at pacing. At maglalaan ako ng oras para magbahagi ng ilang opinyon tungkol sa kwento hanggang ngayon at kung paano ito lubos na gumanda kumpara sa pagkukwento na nakita natin sa Season 1. Pindutin mo ang subscribe button gaya ni Lish para makapagsimula na tayo. Hindi ko kayang simulan ng usapan sa unang episode ng Season 2 ng Monarch nang hindi muna balikan ng Season 1. Depende kung sino ka at kung ano ang gusto mo. Hati ang naging reaksyon online sa Season 1 ng Monarch kahit papaano. May mga tagahanga ka at syempre may mga hindi rin nagustuhan na may saysay naman dahil ang palabas mismo ay puno ng mga taas at baba sa palagay ko. May pundasyon at mahahalagang bahagi ito para makabuo ng kamanghamanghang serye gaya ng magagaling na aktor at iconic na karakter. Pero ang ilan sa mga desisyon at kinalabasan pagdating sa kwento at kung ano ang pinili ng palabas na bigyang pansin o hindi bigyang pansin, siguradong hindi nakatulong. Higit pa sa inaasahan ang palabas na ito. Ang reklamo, kulang sa drama sa relasyon ng tao at sobra naman sa drama ng mga nakamamatay na halimaw na bigla na lang sumusulpot sa planeta. Alam kong ginawa ang palabas na ito para mapasaya ang matagal ng tagahanga ng genre. Mula pa simula, malinaw na layunin nilang makaakit ng bagong manonood na hindi bibigyan ng pagkakataon ng genre kung wala ito. Ang paulit-ulit na balikan at agawan sa screen time ay nadulot ng hindi magandang pakiramdam sa dating masayang panonood ng unang season. Pero kahit ganon, maganda pa rin ang naging takbo ng Monarch sa Apple Television at sinasabing isa ito sa mga pangunahing palabas nila ngayon kung hindi man ang pinaka-flagship na serye nila. Na talagang astig kung iisipin na hindi naman talaga blockbuster na aksyon ang forte nila gaya ng Monsterverse. Dahil sa tagumpay na yon, lumaki ang budget nila kaya mas marami silang resources para gumawa ng mas maraming halimaw. May video na rin kami tungkol sa lahat ng halimaw sa episode 1. Kung gusto mo pang malaman ang tungkol sa mga halimaw sa episode 1, i-click ang video link pagkatapos nito. Pero hindi ko rin pwedeng hindi pag-usapan ang mga ito. Siyempre, nariyan ang mga malalakas tulad ni Godzilla, Kong at ang pagpapakilala kay Titan X. Pero marami rin mga nilalang na kasing laki ng tao na madalas lumalabas sa screen. Hindi ako sigurado kung umabot kami ng 5 minuto sa palabas na hindi nakakakita ng hayop. Titan man o maliit, pero pareho pa ring delikado. Dinagdagan pa ng oras para bigyang pansin ang mas maliliit at mas personal na sitwasyon na kinasangkutan ng ating mga karakter kasama ang mga halimaw na ito. Kailangan ng Monsterverse ng ganitong bagay para manatiling tense ang pakiramdam. Maganda ang malalaking halimaw para sa pangkalahatang gulat at paghanga, pero ang mga mas maliliit na nilalang na ito ay nagdadala ng antas ng takot na hindi kayang ibigay ng malalaki. Huwag mo akong intindihin ng mali, nakakatakot talaga kung matapakan ka. Pero ito ba yung tipong mapapaupo ka sa gilid ng upuan mo, magtatayuan ng balahibo mo at magkakaroon ka ng kilabot? Medyo nakakatakot? Hindi naman talaga. Hindi ko sinasabing magiging horror series ang Season 2, lalo na sa unang episode. Hindi ko talaga naramdaman na tinatakot ako para mapatalon sa upuan, pero ang nagawa nito ay mas naging interesado ako sa mga eksenang kinasasangkutan nila. Ang ideya na pwedeng gawing merienda ang mga bida anumang oras ay nagbibigay aliw na dapat manatili sa Monsterverse. Karamihan sa mga tagpong ito ay mabilis lang, pero gets ko na kailangan nilang magpatuloy. At hindi ito katulad ng unang season kung saan may lilitaw na halimaw tapos kailangan nating tiisin ang 30 minutong usapan bago pa tayo makakita ulit ng 5 segundong eksena kasama ito. Sana magpatuloy ang ganitong focus sa mga halimaw sa mga susunod na episodes. At sana magkaroon pa tayo ng kaunting oras para sa bawat halimaw para hindi sila magmukhang palamuti lang sa eksena. Ang mga halimaw ang nagtakda ng tono mula simula, suportado ng soundtrack ng palabas. Pare, gustong-gusto ko nung bumalik sila sa Isla ng Bungo at narinig natin yung klasikong nakakatakot na tugtugin. Talagang solid ang musika ng seryeng ito at ang musika na ito na pinagsama sa kabuuang tono na nilika ng matinding focus sa mga halimaw ay tumulong para madala ako sa mundo ng Monsterverse.
Ikaw, kumusta naman? Hindi pa rin ito katulad ng Kong Isla ng Bungo at siguradong hindi rin tulad ng 2005 King Kong pagdating sa tono. Naramdaman ko pa rin ang excitement sa pag-explore ng misteryosong isla sa unang episode. Gusto ko pa ng ganun at mas maraming flashback na eksena. Nagpatuloy ito sa season 2 at para sa akin, sila pa rin ang pinakamahusay na bahagi ng serye pagdating sa kabuuang pakiramdam. Astig kung paano pumasok ang tatlo sa nakakatakot na baryo ng mga mangingisda, parang si Leon Kennedy sa Resident Evil. Pinaalala rin ito sa akin hindi lang ang Resident Evil. Apat pati ang isa pang alaala ng nakaraan, ang Godzilla animated series. Sa ngayon, malamang napansin mo na, yung seryeng yon ang pinakamalapit at pinakamahalaga pa rin sa puso ko tungkol kay Godzilla. Nakita ko yung lumang cartoon, lalo na sa flashback kung saan pumapasok sila sa di kilalang lugar para imbestigahan ang gulo ng mga halimaw. Habang agresibo ang mga lokal at ginagawa pa ang nakakatakot na pagtitig sa bintana, isa itong trope na gusto mo o gusto ko kahit papaano. Para kang nanonood ng cartoon sa pakikipagsapalaran ni Lee, Bill at Kiko sa islang yon. Dapat nabigyan na sila ng sariling cartoon spin-off. Apple, ano sa tingin mo? Kung ganito ang tono ng serye buong season, siguradong matutuwa ako. Maganda ang balanse ng aksyon, suspense at drama ng mga karakter kumpara sa unang season. At lahat ay parang magkakaugnay at balanse. Ang buong bagay na ito, pwede mo nang sabihin ngayon paano ang kwento ng episode 1. Well, mga tagahanga ng Monsterverse, magdiwang kayo dahil ang kwento sa ngayon ay pinasimple para mapasaya ang pangunahing target na audience. Mga taong katulad mo at ako, mga tagahanga ng Monster. Pero wag mo akong intindihin ng mali, may mga eksena pa rin na pampasaya para sa mahilig sa human drama sa pagtanaw ng UG. Huwag kang mag-alala, sandali lang naman ang mga eksenang yon. Minsan subtle pa at hindi lantaran, parang, uy, tingnan mo ako ang drama sa anyong tao. Alam mo yung dati, saglit lang ang mga eksena ng halimaw at pahinga mula sa drama. Sa unang episode ng Season 2, baliktad na. Ang kwento ay nakatuon sa banta ng Titan at hindi lumilihis dito. Naglaan sila ng 35 minuto sa usapan tungkol sa drama ng pamilya at relasyon. Pero hindi naman nawala lahat ng yon. Ramdam mo pa rin ang epekto ng drama sa mga karakter natin at ayos lang yon. Totoong emosyon ng mga yan, pero para sa akin at siguro sa iba, sana bawasan na natin ang mga madidilim na drama. Kailangan natin ng higit pang kwentong nagpapakita ng lakas ng kabutihan. Sa episode 1, maganda ang ginawa dahil nakatutok lang ang kwento sa aksidenteng pagpapakawala ng Destroyer Titan. At ngayon, maganda nang naihanda ang natitirang bahagi ng season para gawing mas maayos. Sana ang isang mahusay na kwento tungkol sa pagpigil sa pag-atake ng Titan. Dahil yun naman talaga ang tungkol sa Monsterverse. Kung mapapanatili nila ang ganitong pacing hanggang dulo. Hindi naranasan ang typical na pagbagsak sa episodes 3 hanggang 5 na madalas sa modernong palabas. Hindi ko nakikitang mababagot o makakalimot ang mga manonood sa serye. Ang takbo ng episode 1 ay hindi kailanman naging overacting at sobrang pakitang gilas, pero hindi rin ito naging mabagal na tipong mapapaisip ka ng kailangan ko nang tumingin sa iba kasi nababagot na ako. Sa totoo lang, ang sarap lang sa pakiramdam. Wala akong reklamo sa pacing at isa lang ang puna ko sa episode 1. Hindi talaga ako fan ng editing at mga filter ng Apple Television, lalo na sa ilang outdoor scenes gaya ng sa barko o gubat. Nakarating na ako sa barko at gubat, pero ngayon ko lang nakita ang ganitong ilaw. Gets ko naman na peke lang lahat yan, alam ko. Pero dati ang mga pelikula at palabas, hindi ganito ka over-edit at mukhang peke. Yung eksena kung saan nag-uusap sina Kate at May sa deck ng barko, parang soap opera set lang ang dating. Sa computer-generated imagery na mundo, bakit may lens flare, halo effect at matinding green screen? Para sa akin, isa lang yan sa mga bagong panahon na parang plastic. Nakakahiya kasi maganda ang gawa ng palabas mula production. Sa tingin ko, di na kailangan ng peking filter para maging enjoyable ito. Pero mas problema ito ng buong industriya kaysa sa isang partikular na problema ng Monarch. Kakaunti na lang ang mga palabas at pelikulang mukhang totoo ngayon at nalulungkot ako sa ganitong eksena kahit hindi nito direktang naapektuhan ang halaga ng palabas. Sa palagay ko, hirap pa rin ang disenyo ng halimaw dahil pilit itong pinapakatakot at hindi natural ang itsura na parang totoong hayop. Hindi ko alam bakit kailangang hybrid ng halaman at hayop ang lahat. Parang ginawa lang na pangit para lang magmukhang pangit. Pero personal na opinion ko lang yon, hindi naman talaga siya malaking problema. Oo, hindi naman ako nababahala sa modernong karakter dahil maliit lang ang papel nila at hindi sila nakakainis.
Kaya, 2 thumbs up ang episode 1 ng season 2 ng Monarch mula sa akin at sana mapanood nyo rin ito. Tandaan, panatiling bukas ang isipan at huwag hayaang maapektuhan ng ingay o opinyon ng iba ang inyong pag-iisip at pananaw. Kahit na nakinig lang kayo sa akin sa buong oras na ito at kung ginawa ninyo, salamat. Pero sana bumuo pa rin kayo ng sarili ninyong opinyon. At sana manatiling positibo ang mga bagay-bagay habang nagpapatuloy ang season 2. Magandang unang episode at nagtapos sa cliffhanger. Kaya abangan ang susunod na linggo at coverage namin. Kita-kits sa susunod!